Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Ayan na nga mga kaibigan. Naku po talaga. Delikado dahil mayroon tayong issue ngayon na talaga namang masalimuot. No? Kaya panuorin, pakinggan po ninyong mabuti ang ating tatalakayin. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po talaga. Mukhang mayroon nga tayong constitutional crisis na kinakaharap dahil sa mga probisyon sa konstitusyon at iba pang mga batas na tila ay hindi na nasusunod at pati na po ang Korte Suprema na siyang final arbiter sa anumang mga nakalilitong bahagi ng ating saligang batas na dapat sila po ang nagbibigay linaw ay tila hindi na rin po sila iginagalang ng administrasyong ito. Nakakatakot ito mga kaibigan dahil ito na yata yung matatawag nating hindi na gumagana ang justice system. Okay? So, kahapon mga kaibigan ay nagkaroon po ng panayam sa Korte Suprema. At sa panayam na ito ng Korte Suprema ay binanggit nila, ipinahayag nila na ang House of Representatives ay naghain na nga po ng motion for reconsideration sa Korte Suprema na ang layunin ay mag-isip-isip ang mga mahistrado. Balikan muli ang articles of impeachment, balikan muli ang sitwasyon at ang mga nangyari. Kaya nais nilang i-request sa Korte Suprema na baligtarin nito ang kanilang naging desisyon. Na ibasura ang articles of impeachment. Ibasura ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Dahil sa mga bagay, sa mga alituntuning nakasaad sa konstitusyon, mga alituntuning nakasaad sa rules of impeachment procedures ng House of Representatives. Malinaw na nilabag ng House of Representatives ang mga nakasaad sa konstitusyon. Malinaw pong nilabag ng House of Representatives ang mga alituntunin na nakasaad mismo sa kanilang rules of procedure na aking binanggit at ipinakita sa inyo kahapon. So ito ang mga dahilan kung bakit sinabi ng Korte Suprema na void ang impeachment complaint at tinatanggalan nito ang Senado ng anumang karapatan na ipagpatuloy ang anumang hearing, ang anumang trial kaugnay sa impeachment. Dahil nga sa ang gumawa ng paglabag ay ang House of Representatives. Therefore, dahil sa paglabag na ito ay hindi na po nagkaroon pa ng jurisdiction ang Senado para ipagpatuloy pa ang usapin. Malinaw po na sinabi ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto ang anumang pagkakasala. Hindi nila inaabsuelto ang mga sinasabi ng mga kongresista na di umano ay ka-impeach ang mga violations na ginawa ng Vice Presidente. Mananatili itong kaso, mananatili itong reklamo ng mga House of Representatives members. Ang kanilang ibinasura lamang ay ang impeachment complaint. Ibig sabihin, kung ginawa ng House of Representatives ang tama at legal na proseso sa pagpa-file ng impeachment complaint, ay hindi sila tututol. Sapagkat karapatan
ng mamamayang Pilipino na marinig at malaman ang katotohanan. Pakinggan din namin ang side ng Vice Presidente. So lilinawin ko po mga kaibigan, ang dahilan kung bakit ibinasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint ay dahil sa prosesong hindi natupad at hindi ginawa ng House of Representatives. Ito po ay may kinalaman din sa naging motion. Kung inyong matatandaan, ang Vice Presidente ay nag-file din po ng motion for prohibition and certiorari, na ang layunin naman ay hilingin sa Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint sa kadahilan ng hindi naman po sinunod ng House of Representatives yung 1-year bar rule. Dahil sa halip na i-push yung impeachment complaint laban sa kanya, ay bakit inilagay, itinapon, kinalimutan ang una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint? Bakit ang ika-4 na impeachment complaint ang iniakyat sa Senado? Ito ay malinaw na paglabag doon sa tinatawag nating 1-year bar rule na nakasaad sa ating konstitusyon. Hindi po sinabi ni VP Sara Duterte at ng kanyang mga abogado na sila ay tumatakas, ayaw nilang sagutin ang mga bintang sa kanila. Ang sinasabi lamang ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte, sana kung desidido at kung totoo ang hakbang ng House of Representatives na panagutin ang Vice Presidente dahil sa mga impeachable offenses nito, sana noong December 2 pa lamang, unang impeachment, yun na ang ipinursu nila, yun na ang itinuloy nila. Nang sa gayon ay hindi na na-violate ang 1-year bar rule. So, nagdesisyon po ang Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw mga kaibigan, August 6, ay nakatakdang magkaroon ng pag-uusap ang Senado o ang Senate Impeachment Court. Inilaan nila ang araw na ito, August 6, upang formal na talakayin ang mga isyong kinakaharap kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang outcome lamang ang magiging resulta ng pag-uusap na ito sa Senado. Una, ay tuluyan ng tuldukan at ipatupad ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura na ang impeachment complaint. Pangalawa, ay ipagpatuloy ang paglilitis. Ipagpatuloy ang trial at desisyonan ang tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang bagay po ito na kailangan nating marinig, maunawaan, at syempre maintindihan ng mabuti. But wait mga kaibigan, sa desisyon ng Korte Suprema nang sinabi nitong ibasura na ang impeachment complaint, ibig sabihin ay tinatanggalan nila ng karapatan ang Senado na ipagpatuloy pa ang anumang usapin o pag-uusap patungkol sa impeachment complaint. So, ang magaganap ba mamayang hapon ay isang paglabag sa kautusan ng kataas-taasang hukuman. Dahil sinabi na nga po ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, ito po ay final and executory. Final and executory. Ibig sabihin, kailangan na kaagad itong i-execute at ipatupad. Meaning, pag sinabi ng Korte Suprema, ibasura na ang impeachment complaint,
wala ng karapatan, wala ng jurisdiction ang Senado na ipagpatuloy pa ang anumang usapin o pag-uusap patungkol sa impeachment complaint. Ngayon, ang tanong dito, kung magkakaroon ng impeachment complaint o trial mamaya, ito ba ay paglabag sa ating konstitusyon, paglabag sa mga kautusan ng kataas-taasang hukuman? Dahil nga po sa motion for reconsideration na i-file ng House of Representatives sa Korte Suprema, mga kaibigan, ay binigyan po ng 10 araw ng Korte Suprema ang grupo po ni na Attorney Torion para sagutin ang motion na isinampa po ng House of Representatives sa Korte Suprema. Kaya mainit na usapin ito, mga kaibigan. Mainit na usapin ito, mga kaibigan, na talaga namang kailangan natin ng masusing pag-aaral. Okay? So, bukod po dyan, mga kaibigan, ito pa po, no, ang question. Dahil ang dalawang dating maestrado ng Korte Suprema, ang magkapatid o magpinsan po na sina Antonio Carpio, Conchita Carpio Morales, ay naghain din po ng prohibition sa Korte Suprema. Hiniling po nila sa Korte Suprema na pigilan ang Senado na pag-usapan ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa impeachment complaint. Naniniwala kasi na itong dalawang Carpio na ito, no, si Antonio Carpio at si Conchita Morales, mga kaibigan, ay kinakabahan at tila nagkakaroon po ng agam-agam dahil iniisip po nila na ibabasura ng Senado ang impeachment complaint at ipapatupad ang naging kautusan ng Korte Suprema na ibasura. Sa madaling salita, tutol po itong sina Carpio na ibasura na rin ng Senado ang impeachment complaint. They are favoring, no, the group of Risa Hontiveros and other senators na matuloy ang impeachment complaint at magkaroon nga po ng trial hanggang sa madesisyonan ito. But wait, meron pa mga kaibigan. Meron pang mga issue na dapat nating malaman. Kayo po, mga kaibigan, kanino kayo maniniwala? Ang kasalukuyang mga maestrado ng Korte Suprema o ang mga former justices of the Supreme Court? O doon sa sumulat mismo ng konstitusyon? Alam naman po natin na ang sumulat ng konstitusyon ay si Justice. Ayan po, nakikita ninyo dyan sa picture na yan. Si Justice Adolfo Ascuna. Si Justice Adolfo Ascuna ay naninindigan mula pa nung umpisa na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay patay na dahil sa mga paglabag na ginawa ng House of Representatives. Kinwestiyon na po ito ni Justice Ascuna noon pa. Maging ang desisyon po ng Senado na i-remand ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at isoli ito sa House of Representatives ay sinang-ayunan ni Justice Ascuna at sinabi na tama lamang ang naging desisyon ng Senado
sapagkat kung itutuloy po ang trial, kung itutuloy po ng Senado ang trial at biglang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema, which is nangyari na nga, ay magkakaroon ng malaking gulo. Magiging masalimuot ang usapin. Dahil nagkaroon ng trial ng hindi valid at hindi verified at maraming paglabag, pero itinuloy pa rin, may problema. Kaya nga, sa ngayon, nang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema, ay tila nangyari at tila tama ang naging pahayag dati pa ni Justice Ascuna. Which is, yun na nga, nagdesisyon na ang Korte Suprema na ibasura ang Articles of Impeachment. So, tama lamang ang ginawa ng Senado o ng Senate Impeachment Court. Kasi kapag tinuloy po nila ito, maaari silang magkaroon ng kaso. At eto na nga mga kaibigan, ang isa sa pinakamatinding problema ngayon. Nag-file po ng reklamo ang ilan sa mga law abiders. Yan, yung mga mapagsunod po sa batas. Sinampahan po nila ng reklamo sina Richard Heydarian sa pagsasabi pong may kinikilingan, cuddler daw ng Duterte ang Korte Suprema dahil paano hindi magiging cuddler ay appointee daw ni former President Rodrigo Roa Duterte ang 13 justices out of 15 sa Korte Suprema. Ito ay paglabag at pambabastos. Dahil malinaw po ang ating batas. Sinunod lamang po, ininterpret lamang ng mga mahistradong ito kung ano ang nakasaad sa ating konstitusyon at kung ano rin po ang nakasaad sa House of Representatives Rules of Procedure kaugnay sa impeachment complaint. Malinaw po sa House of Representatives Rules of Procedure, Rule 2, Section 2, mga kaibigan. Kapag ang impeachment complaint ay i-file sa Secretary General na si Reginald Velasco, immediately, dapat itong isumiti kaagad, itaas, iakyat sa opisina ng House of Representatives sa Speaker of the House. Okay, uulitin ko lang. Malinaw po sa Rules of Procedure mismo ng House of Representatives, mismo sa House of Representatives. Kapag natanggap daw ang impeachment complaint ng Secretary General, agad-agad ito. Yung word po ay immediately. Immediately, iaakyat ito sa opisina ng Speaker of the House. At pagkatapos, ay pag-uusapan ito. Ilalagay po ito dapat sa calendar of business. And within 10 days, they have to listen, they have to assess, they have to review the articles of impeachment. They have to review, assess the articles of impeachment within 10 days. After 10 days, dadalhin na po ito sa Justice, Court of Justice, within 3 days. At saka po magkakaroon ng botohan at kinakailangang makalikom ng 1/3 votes. Dapat makalikom po ng 1/3 votes para ma-impeach ang Vice Presidente.
So napakalinaw 'di ba mga kaibigan ng batas? Ininterpret lamang po ng Korte Suprema kung ano po yung nakasulat sa konstitusyon at kung ano ang nakasulat mismo doon sa House of Representatives Rules of Procedure. Therefore, wala pong nilabag ang Korte Suprema. Tapos questionin lamang ni na Larry Gadon na hindi naman na po abogado, kaya nga po na-disbar, ni Percival Sendanya at ni Richard Heydarian. So sa totoo lang mga kaibigan, dahil sa kagustuhan ni Richard Heydarian na i-promote si Riza Hontiveros bilang Pangulo sa 2028. Sa kagustuhan niyang i-work out muli yung mga dilawan. Kasi dilawan ito, si Richard Heydarian. So ganito yung sitwasyon mga kaibigan. At eto na nga, si Laila de Lima. Humingi nga ng sorry di ba? Nag-apologize nga. Humingi nga ng apology itong si Laila de Lima sa Korte Suprema dahil akala niya ay pinawalang sala na ng Korte Suprema si BP Sara, which is not. Malinaw po doon sa desisyon, 89 pages decision of the Supreme Court regarding the impeachment of the Vice President Sara Duterte. Ibinasura lamang po nila ang impeachment dahil sa technicality. Anong technicality ito? Paglabag po doon sa 1-year bar rule. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, pwede naman kayong mag-file ng impeachment muli sa 2026 February 6. Yun lang kadali. Kaya nung maintindihan at mabasa mahimasmasan ni si Laila de Lima, ay agad-agad itong humingi ng patawad sa Korte Suprema. Pagpapatunay na si Laila de Lima ay gumagalang pa rin. Samantalang itong si Richard Heydarian, si Percival Sendanya, si Larry Gadon, kung mambastos. Kaya para sa akin, nararapat lamang na sila ay makontempt ng Korte Suprema. At eto pa ang huli sa pinakamainit na issue mga kaibigan. Lumabas kasi ang bali-balita na maghahain ng impeachment complaint si Congresswoman-elect Laila de Lima sa mga mahistrado ng Korte Suprema na nagdesisyon na ibasura ang impeachment. Di ba? So, hindi kasi niya pwedeng questionin yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya, ang gagawin niya, ipapa-impeach na lamang niya itong mga judges na ito, itong mga hukom na ito. Ipapa-impeach na lamang daw niya. Tila meron na naman po siyang nakalimutan. Tila may nakalimutan na naman siya kung sakaling ito ay totoo. Hindi po impeachable offense ang lahat ng desisyon ng Korte Suprema. Alam naman po natin kung ano-ano po yung mga articles of impeachment. And no one among those articles are fit to the decision of the Supreme Court to throw away the articles of impeachment filed against BP Sara. Wala po. No, pwede lamang ma-impeach ang mga mahistrado ng Korte Suprema kung pasok po doon sa articles of impeachment. Pero kung ang laman po ng isinampang impeachment complaint o isasampang impeachment complaint ay kaugnay po doon sa desisyon nila, porket ayaw nila doon sa desisyon ng Korte Suprema, ipapa-impeach nila yung mga mahistrado. That's ridiculous. Hindi na po yun tama. Okay? So, recap mga kaibigan, mamaya magkakaroon po ng Senate hearing and they will going to tackle the issue about impeachment complaint. Ngayon, ito po ang pinakang punto dito. Tama ba na gawin ito ng Senado? Gayong final and executory
at kailangang immediately may apply kaagad itong desisyon ng Korte Suprema. And yet, magkakaroon ng usapin o pag-uusap. Yan po yung isang question dyan. Pangalawa, habang hinihintay pa po yung desisyon ng Korte Suprema kaugnay dun sa motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives, ay mananatiling powerful, mananatiling gumagana yung desisyon nila na ibasura yung impeachment. Dapat yun pa rin ang masunod. Dahil hihintayin pa yung paliwanag ni na Attorney Torion doon sa sagot po nila doon sa motion ng House of Representatives. So, lampas ng 10 days pa yan. So, after 10 days, kapag sumagot na po yung grupo po ni Attorney Torion, babalansihin po ito ng Korte Suprema, magdedesisyon sila. Tama ba yung House of Representatives? Mali yung House of Representatives. So, final na po. So, ito po ang tatandaan natin mga kaibigan. Ang lahat ng desisyon ng Korte Suprema ay final and executory. Hindi lamang po yan final. Lahat ng magiging desisyon nila ay magiging bahagi ng ating saligang batas. So, ibig sabihin, ang naging desisyon po nila kaugnay sa pagbasura sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay magiging batas. Magiging batas at magiging bahagi na po ito ng mga susunod na usapin kaugnay sa impeachment. So, tatandaan po ninyo ha, yung impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte ay bago, very unique, maraming mga gray areas, maraming mga malalabong usapin. Kaya po, kinakailangan ng intervention ng Korte Suprema. So, dahil nga po nagdesisyon ang Korte Suprema na ibasura, ito po ay magiging batas. At dapat masunod. Para nang sa gayon, kung magkaroon man ng katulad na impeachment sa isang opisyal sa mga susunod pang mga taon, at ganito rin yung magiging sitwasyon, meron na ngayong basis ang Senate Impeachment Court. Kung paano hahawakan, kung paano ihahandle ang isang impeachment complaint. So kung nagustuhan po ninyo ang aking video at naintindihan po ninyo ang aking paliwanag, don't forget to like, subscribe, and share this video. Mga kaibigan, please continue subscribing to my other YouTube channel, Professor's Channel, Upholding the Constitution. Sapagkat hindi po ako makapag-upload doon. No, hindi po ako makapag-upload dahil ako po ay ibinan ng YouTube dahil sa aking balita. Binanggit ko lang naman sa aking video na nahuli na yung dalawang kapatid pa ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. So, dahil na rin po sa balita, sa investigasyon, nahuli itong dalawang ito na mayroong kaso naman pala. So, ayaw ko nang banggitin yung kaso kasi nung binanggit ko yung kaso ng dalawang yun, si Ella Kim at si Jose Patidongan, meron po silang mga nakabinbing kaso. Tapos binanggit ko po yung kaso nila, ayun, bigla na akong binlock ng YouTube. Pero pwede pa na naman po kayong mag-subscribe doon, kaya lang hindi ako maaaring mag-upload, gumawa ng mga content for the next 90 days. So yun lamang at maraming salamat.